So right now mga sangkay, another episode ng propesya mula po sa Biblia ang ating nawi-witness, no? Ito pong digmaan ngayon sa Middle East ay lumalala po mga sangkay. Tumitindi. Kung hindi po tayo magiging mapagmatyag mga sangkay, baka magulat na lamang po tayo, may panibago na naman pong propesya mula po sa Biblia ang maganap. Anyway, bago tayo magtuloy-tuloy sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, i-click nyo po yung subscribe button na makikita po sa baba ng video na to, i-click ang bell at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. So ngayon mga sangkay, marami pong mga tao sa buong mundo, kahit po yung ating bansa ay natatakot po sa nangyayari ngayon dahil nga po sa tigmaan. Dahil alam nyo mga sangkay, hindi na po Israel against Iran at America versus Iran ang nangyayari ngayon, kundi mga sangkay, maging yung mga bansa pa po dyan po sa Middle East ay makikisali na rin po sa digmaan. Dahil ang ginawa po ng Iran mga sangkay, binakbakan na rin po yung ibang mga lugar dyan sa Middle East, kagaya po doon sa UAE. At ito nga po mga sangkay, tingnan po natin yung mga update, napakarami pong update ngayon mga sangkay. No? Kagaya po nito, Iranian missile. Oh, ito po, mga base militar daw po. Ito daw pong mga nakikita po natin, mga sangkay. Ayan. Yan daw po ay mga missile ng Iran papunta daw po sa UAE, Qatar, Bahrain, Oman at Iraq. So, kapag nangyari ito mga sangkay, kasi ayon nga po sa report, may isa na pong pumanaw mula po sa ibang mga pag-atake naman ng Iran sa UAE. Ang sinasabing isa na pong tao ang nadali. So, possible mga sangkay, lumala pa po itong tensyon from Iran versus Israel to regional war at possible mga sangkay, umabot po ito sa ikatlong digmaang pandaigdigan. Sabi pa nga po ng iba mga sangkay, malaki daw po ang potensyal ng posibleng World War III kapag regional war na po ang nangyari. Kasi I'm sure makikisali na po dito yung iba pang mga lugar dyan, mga sangkay sa Middle East, dahil po sa mga nangyayari. Ito, breaking, North Korean President Kim Jong-un warns to strikes on Israel if they attack Iran again. Pero ayun na nga po mga sangkay, sa kabila po ng mga warning, hindi po nagpatinag ang Israel at inatake nga po nila itong Iran. At ngayon mga sangkay, ang tindi po ng mga nagaganap. Ito, Iran becomes the first country to strike Saudi Arabia, UAE, Kuwait, Jordan, Bahrain, and Iraq in a single day. So this is very alarming mga sangkay. So ito po ay masasabi po natin na katuparan ng propesya na nakasulat po sa Biblia. Kasi kung babasahin po natin ang salita ng Diyos from Matthew chapter 24, the Bible says, makakarinig kayo ng mga labanan at makakabalita ng mga digmaan sa iba't ibang dako. Ngunit, ito ang babala, no? Ito ang paalala. Ngunit, huwag kayong mababahala. So, hindi tama na magpanik po tayo, bagamat bilang isang tao, mga sangkay, nakakaramdam po tayo ng takot sa mga ganitong nangyayari, mga sangkay. Kasi, what if pumutok yung World War III? Alam po natin kung gaano kadilobyo ang paparating na ikatlong digmaang pandaigdigan. Why? May mga nuclear po itong mga malalaking bansa. Isang nuclear lamang po ang ipalipad. May mga nuclear pong susunod. Bakit? Siyempre, hindi papayag yung ibang mga bansa na halimbawa, China lang ang magpalipad. Amerika lamang po ang magpasabog nun. O Russia, or ano pa mga bansa, mga sangkay na involved. So, delikado ang sitwasyon po ngayon. Pero sabi ng Biblia, huwag tayong mababahala dahil talagang mangyayari ang mga iyon, bagamat hindi pa iyon ang katapusan ng mundo. So, hindi pa po mga sangkay. Itong nawi-witness po natin ngayon, klaro po na katuparan ng mga propesya na nakasulat sa Biblia. Dapat tayo mga Kristiyano ngayon, mas lalo pong maging matibay, mas lalo pong ipagdiinan natin ang pananampalataya natin. Kasi, mga sangkay, itong marami mga teorya na itong gera na nagaganap, posibleng
maging dahilan para mag-collapse ang ekonomiya ng mga bansa. Tulad ngayon, mayroon pong nagaganap na gera sa Middle East. And we all know naman, ang Middle East, mga sangkay, isa sa mga top supplier, lalo na po yung Iran, pagdating po sa oil. So ano mangyayari dyan? Marami pong mga bansa na naman, tataas na naman yung presyo ng oil. Kawawa na naman po mga sangkay yung mga merkado at ang buong sangkatauhan, mga sangkay, dahil nga po, syempre madadamay po tayo dyan. So kapag nangyari na mag-collapse ang ekonomiya, gaya po ng nangyari nung pandemic, may another system na naman po na papasok. At isa sa sistema na paparating, mga sangkay, ay ang pagkakaroon ng New World Order. Kapag nangyari ito, mga sangkay, ayon po sa Biblia, may lilitaw po na Antikristo na magkukunwari, mga sangkay, na siya ay mabuti, peacemaker. Ang gagawin niya, mga sangkay, itong mga nagdidigmaan ngayon, aawatin niya yan. Tapos ang mangyayari, ayon po sa Biblia, mga sangkay, makikipagkasundo po siya sa Israel. Magkakaroon po ng peace treaty. Subalit, mga sangkay, after po ng usapan na yun, hindi po niya tutuparin. Ang mangyayari, mga sangkay, 3.5 year, no? Babaliin niya ang kanilang naging napagkasunduan ng Israel at ng maraming mga bansa. At doon mag-uumpisa, mga sangkay, ang bagong sistema. Ang system na ito, mga sangkay, magiging kunwari mabuti sa sangkatauhan. Kasi for security purpose, no? Para sa safety ng sangkatauhan. Ngayon, papansin niyo yung mga sangkay, sa bansa natin, meron po tayong national ID. Wala pa po yan. May mga susunod pa po yan, mga sangkay, like China and many other countries, mga sangkay ngayon, na gumagamit na po sila ng system to identify a person kung sino siya. Ngayon, ang susunod na sistema para dyan, mga sangkay, yung tatakan na po ng 666. Mangyayari po yan malamang sa araw po na nandito si Antichrist. At sabi nga po nila, nandyan na daw po yan, naghihintay na lamang po ng panahon o oras, mga sangkay. So, ngayon, ito ay nangyayari at ito, may ipaparinig po ako sa inyong tunog, no, na nakakakilabot, mga sangkay. Ito po ay doon sa Israel. Ito po ay tunog, mga sangkay, na nakakatakot dahil nga po palatandaan nito na may threat, mayroon pong gera, mayroon pong pag-atake na magaganap. At take note, mga sangkay, hindi lamang po ito sa Israel. Maraming mga bansa ngayon ang nagpapatunog na rin po nito, mga sangkay, bilang babala sa lahat na magtago na kayo. Pumunta kayo sa kailaliman, mga tunnel, para hindi kayo madali. So ayan, mga sangkay, makikita nyo yung mga tao nagtatakbuhan na papunta sa kanilang mga pwesto kung saan man po pwede silang magtago kasi delikadong situation. Sa Israel, mga sangkay, hindi po, kumbaga, ang kinagandahan sa kanila, meron po silang mga tunnel, mga hotel, mga kabahayan, meron po silang mga bunker po doon na pwedeng pagtaguan. Ngayon, ito po, mga sangkay. Ito, regional escalation, Iran targeted 7 countries. Yan, Israel, Jordan, Kuwait, Qatar, Bahrain, Saudi Arabia, UAE. Ito pong Iran, ito po yung target nila. Ngayon, mga sangkay, Iran versus itong mga bansa. So, matinding digmaan ito pag nagkataon, mga sangkay, at ngayon na nga po, nag-uumpisa na. Pambihira. So, ngayon, pakinggan po natin. Ito po, mga sangkay, saan ba to? Ito, sa Israel ulit, mapapakinggan po natin ang tunog na nakakakilabot dito. Yeah, the air raid sirens have just started again here in Jerusalem. We've been getting a series of alerts about incoming attacks coming into Israel across a huge expanse of this land, north, south, towards Tel Aviv. I've just had a message saying yan po yung Holy City, mga sangkay. missiles reported on their way into the West Bank. Yan, yung Jerusalem. Israel, which is of course occupied territory, Palestine, as seen by most governments now. What, about 25 minutes ago, we saw a series of intercepts in the sky
above Jerusalem. Booms, we just had a large boom coming from over in that direction, and these sirens suggest that they feel that there are missiles coming over in this direction now. Okay, so itong mga naririnig nilang tunog, mga sangkay, isang palatandaan na may mga babagsak na missile, pero may mga interceptor naman po ang Israel, mga sangkay. Kaya nga lang, kukulangin po yan kapag napakarami ng pag-atake. So, ito po ang nagaganap ngayon sa ating mundo. Let's pray. At ang ating pong faith naway mas lalo pong lumakas, no, sa mga nangyayari ngayon. We don't know what will happen. Magra-rapture na ba? O ano ba? Lalabas na ba si Antichrist? Ano ba ang mangyayari? Ang importante lang ngayon, mga sangkay, maging handa po tayo spiritually at kailangan po maayos po yung relationship natin sa ating Panginoon because we don't know. Ito po ay napakadelikadong mga panahon, mga sangkay. Lahat ng mga propesiya sa Biblia ay nagaganap. Alright, so ano po ang inyong opinion? Comment down below. God bless everyone.